'Di ba? Sunod tayo dito. Mm. Sunod tayo mga kababayan. Tama naman ako, bakit? Mali ba ang sinasabi ko? 'Di ba Ma'am Nora, Orario? Ito tayo sunod mga kababayan. Eto na. Hmm. Sabi dito, hindi patitinag sa impeachment si Sara Duterte. Mm. Hindi daw magpapatinag sa impeachment si Inday. Tama. Sana magising na mga DDS, sabi ni Ma'am Leonora Padungay sa yung 15 Hong Kong dollar super chat. Thank you so much. Ayan. Mga kababayan, hindi magpapatinag sa impeachment si Sara. Mga hakbang upang paalisin siya sa pwesto handang labanan. Eto, panoorin natin. Mm. Nagpahayag ng pagkabahala si Vice President Sara Duterte kaugnay ng sitwasyon ng kasalukuyang administrasyon kasabay ang pagbatikos sa patuloy na mga atake laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon sa pangalawang Pangulo, tila wala ng malinaw na plano ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa bansa dahil nakatuon na lang ito sa pag-atake sa kanya sa halip na lutasin ang mga problema ng Pilipinas. Alam niyo, sa totoo lang, parang baliktad. Wala na daw pag-asa ang Pilipinas dahil ang ginawa daw ni Pangulong Bongbong Marcos ay nakatuon na lang daw laban sa pag-atake sa mga Duterte. Aba, nagpapasalamat nga kami na nakulong ang tatay mo. Kasi kung hindi nakulong yun, araw-araw naming naririnig ang buwelta ni Digong. Meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Meron tayong presidenteng adik. Parang nabaliktad. Baka nakalimutan ninyo kung paano araw-arawin ni Mang Kanor. Diba? Paano araw-arawin ni Mang Kanor? Banatan si BBM. Diba? Tapos ngayon wala na daw pag-asa ang Pilipinas na umunlad. Diba? Dahil nakatuon na lang daw ang presidente, nakatuon na lang daw ang presidente. Nakatuon ang presidente sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Aba, kung isipin nyo lang, sa bigas pa lang napahiya na kayo eh. Kung nakatuon ang presidente sa pag-atake sa mga Duterte, bakit nagmura ang bigas? Kung si Sara pala nakatuon para sa ikaunlad ng ating bansa, bakit hindi niya magawang mumurahin ang bigas? Mumurahin, pwede. Pero yung pamurahin, hindi. Diba? Eto na. Mga kababayan. Muling binalikan ni VP Duterte ang mga issue kaugnay ng investigasyon laban sa kanya na bigla na lang huminto ng walang malinaw na dahilan. Ngayon, mga kababayan, tanungin ko kayo. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ay nakatuon sa pagpapabagsak sa mga Duterte, bakit halos nakikita namin sa balita, puro na lang si Sara ang nag-iikot sa buong bansa, puro tira kay BBM? Ni minsan hindi nag-iikot si Marcos para siraan ng mga Duterte. Nakarinig ba kayo na binantaan ni BBM si Sara? Nakarinig ba kayo na minura ni BBM si Digong? Wala. Huwag niyong baliktarin ang kwento. 'Di ba? Sinubukan yung mag-people power, walang sumama. Bakit? Ang panahon ngayon may camera. Ang panahon ngayon may TV, may Facebook, may TikTok, may YouTube, may Instagram, may Twitter. Hindi nyo maluloko ang tao. Katulad na lang nung masakir sa Antipolo. Binintang kay BBM. Samantalang ang pumatay, yun lang namang kainuman. Katulad nung ni-rape
binintang kay BBM. Samantalang iba naman ang nang-rape. 'Di ba? Oh, katulad nung nagnakaw yung lalaki sa 7-Eleven, sinakal, nahimatay sa gilid ng kalsada, binintang kay BBM. Hindi naman si BBM ang sumakal. 'Di ba? Oo. Ma'am Peralta, mega love shoutout po. Kaya, tanong ko lang, hindi daw magpapatinag? No? Oh, tuloy natin. Hmm. Napigilan, hindi mo alam bakit natigil. Tapos sasabihin nila, hindi makasagot. Pupunta kami. Kayo ang tumigil. Tapos niyo ulit kami. Nahilig kayo ulit. Pupunta daw si Sarah. Oh. Magpahiring daw ulit. Naku, ilang beses ka nga pinatawag, hindi ka nga sumipo, tapos ngayon maghamon ka na magpahiring ulit kay pupunta ka. Wala na. Antayin mo sa Senado. Ilang araw na lang. Oo. 'Di ba? Bigla na lang huminto ng walang malinaw na dahilan. Subukan nila. Lagi na sila sa loob ng House of Representatives. Ah. Wala nangyari. Napigilan, hindi mo alam bakit natigil. Tapos sasabihin nila, hindi makasagot. Pupunta kami. Kayo ang tumigil. Tapos niyo ulit kami. Sinabi daw ng House of Representative hindi daw sumagot. Tumigil nga daw. Haba, paanong hindi titigil? Hindi ka nga nagpakita. At ang sagot mo nga, sheminit. 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, isa lang masasabi ko, antayin mo sa Senado. Alam niyo, sa totoo lang, yung susuotin ng mga senador, tahi na, gawa na. Yung brown na sinusuot nila, Raul Magpayo, mega love shoutout po. Sir Kendry, Ma'am Nerissa, mega love shoutout po. So ito, Nahilig kayo ulit. pahiring kayo ulit. Impeach nila si Inday Sara. Nandiyan pa rin si Inday Sara. Kaya naman sa nalalapit na 2025 midterm elections, mariing ikinampanya ni VP Duterte ang pagboto ng diretso o block voting sa 10 senador na sinusuportahan ng kanya. Kaya pala, gustong magpa-block voting at street voting sa mga 10 senador. Bakit? Kasi pag nanalo ang 10, walang impeachment na magaganap. Kung 3 lang ang pasok, kabahan ka na. Kaya pala. Oo. Kaya pala, magpapa-block voting straight sa 10 kasi kinakabahan na. Kapag hindi makapasok ang manok niya, sure ball, impeach ang inday nila. So ito tayo, kontenye. Kanyang ama. Nagpaalala rin ito sa publiko na maging matalino sa pagboto para sa pagbabago. Ayon Huwag po kayong bumoto sa PDP Laban. Majority po dyan artista. Kapag ginera tayo ng China, anong gagawin ng mga yan? Kakanta? Magtatambling-tambling? Isipin nyo na lang si Robin, si Bato, si Pacquiao. Anong ginawa ng mga yan? Paul Alexander Ramos, mega love shoutout. Ma'am Susan Vergara, mega love shoutout po. Ma'am Elizabeth Bram, nako, I love you so much. Ma'am best friend Elizabeth Bram. Ma'am Susan Vergara, mega love shoutout. Ate Eva, mega love shoutout. Alam mo, sa totoo lang, yung mga big sponsor parang sa akin nagmamahal. Thank you. Ayon sa pangalawang pangulo, naniniwala siya na dahil hindi siya basta maalis ng administrasyon sa posisyon, pinuntirya na lang nito ang kanyang mga mahal sa buhay, gaya ng nangyari sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano daw? Hindi daw siya kayang paalisin bilang Vice President ni BBM, kaya pinuntirya na lang daw ang ama niyang si Digong.
Tandaan mo, Sara, ang kasong i-file kay Digong, si Trillanes nag-file, hindi si BBM. 'Di ba? Kung si BBM lang ang pasasalitain at paaksyonin, noon ka pa na-impeach, Day. Kung pareho lang ng utak si BBM at ng tatay mo, matagal na kayo naka-exile sa Pilipinas at baka ngayon nasa Germany na kayo. 'Di ba? Baka nasa Germany na kayo. Kung pareho lang ng utak si Marcos at ng tatay mo. Hindi ka kayang tanggalin ni BBM? Tandaan mo, anong kinalaman ni BBM sa pagkakulong ni Digong? Si Trillanes ang nag-file niyan. 'Di ba? Oh, eto. Papalapit ang eleksyon. Asahan pa na may iba pang gagawin ang kanyang mga kritiko para sirain siya. Sabi nila, nakauwi na lang natin ang tatay ni Inday Sara. Ma'am Tina Reyes, Miguelab, shout out. Nakawi na lang daw ang tatay ni Inday Sara. Diyos ko, kahit ako pa tanungin, Ken, pwede, may chance ka bang nakawin si Digong? Ay putang ina, hindi ko masangla yan, mag-alaga pa ako matanda. Anong mapala ko dyan kay Digong kung ako ang tanungin nakawin si Digong? Ano si Digong ginto para nakawin? Wala kang makuha dyan kay Digong. Oo. Sisihin mo pa ang presidente. Hindi ka kayang paalisin ni BBM sa posisyon kaya yung tatay mo ang pinakulong. Aba, kung si BBM pareho lang utak ng tatay mo, matagal ka nang na-impeach at matagal na kayo nag-exile sa Germany. Oo. Matagal na kayo nagsiliparan sa Amerika. Oo. Palibhasa si BBM mabait. 'Di ba? Di ba? Tuloy. Kidnapin na lang natin. Kidnapin na lang. Pero nandito pa rin. Si Inday Sara. Iantay kayo. Marami pa yan darating. Jed Resina, UN Wala naman tayo. Mag-antay kayo, marami pa yang darating. Alam mo, Day, hindi mo na pwedeng ikwento sa amin. Yeah. Sa totoo lang, Day, sabi niya, mag-antay kayo. Bukod daw sa pagkidnap ng tatay niya, mag-antay daw tayo, mga Pilipino, marami pa daw darating. Kasi alam na ng mga Pilipino na isa ka sa may warrant sa ICC. Napaka-imposible naman na si Bato ikulong, iinutusan nyo lang si Bato. Malamang damay-damay kayo. Tandaan ninyo, ang warrant of arrest sa ICC is siyam pa. Siyam pa ang bakanting warrant. Sino-sino ba ang ikulong doon sa siyam? Di ba? Oo. Sino ba ang ikukulong doon sa siyam na warrant of arrest ng ICC? Tapos sasabihin mo sa tao, mag-antay kayo. Meron pa yang darating. Meron naman talagang darating. Kasi meron kayong warrant of arrest. Sabi ko nga sa inyo, hindi man kayo mag-exile sa Germany, mag-exile naman kayo sa Netherlands. 'Di ba? Tapos na tayo diyan, mga kababayan. Pagod mag-explain. Dito tayo, mga kababayan. Alam nyo, sabi nga ni Sharon Cuneta, nagsisi ba kayo na hindi si Kiko ang nanalo? Buti pa to si Kiko, lahat ng sinasabi. Kita nyo, ito pader. Wow, pader. Di ba? Ito bote. Wow, bote. Di ba? Speaking of Kiko, at Reza Hontiveros, nagre-react si Kiko ngayon. Buti pa nga si Kiko, may mga sense ang sinasabi eh. Ito, bote. Wow, bote. Di ba? Ito, pader. Wow, pader.